Earlier in the day, Vice President Sara Duterte was inside the Senate. No, she did not attend the impeachment trial, but she did leave a cryptic message to the media before she left. Mobile journalist Arles de los Santos was there, and he gives us the details live from the Senate. Arles, what was the Vice President's purpose in going to the Senate ahead of the opening of day 2 of the trial? Sa unang pagkakataon nga sa gitna ng impeachment trial ay tumapak dito sa Senado si Vice President Sara Duterte. Humarap siya sa media bagaman kaunti o matipid ang kanyang pahayag. At bago pa man magsimula ang paglilitis niya, agad din na umalis si VP Sara ng Senado. Ito ang unang beses na humarap ang bise sa gitna ng kanyang impeachment trial. Ang kaso, pinagbawalan siyang sumagot o hindi na nagbigay ng anumang pagsagot o tugon sa anumang mga tanong ng media. Narito ang maikling pahayag ni Vice President Sara Duterte. In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Sa Tagalog, ang sabi ni VP Sara ay sa gitna ng madugong bakbakan at pagpukol, magiging duguan umano siya. Pero hindi siya yuyuko. Kung matatandaan natin, mismong si VP Sara ang nagsabi noon pa na handa nga siya sa bloodbath na paglilitis laban sa kanya. Handa raw din siya na harapin ang mga alegasyon sa kanya. Pero sa pagkakataon ito ay sarili na niyang sinasabi niyang magiging duguan. Hango ang sinabi ni VP Sara doon sa tulang Invictus na minsan na rin itinula noon ng kanyang kapatid na si Katie Duterte bilang mensahe daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko. Arles, sabi ay nakipagpulong lang siya sa kanyang defense team. Ano naman ang sinabi ng defense team sa kanilang napag-usapan kung meron man? So far ay in-invoke ni Attorney Michael Powa, spokesperson for the Defense Council, ang kanilang napag-usapan. In-invoke niya yung kanyang attorney and client privilege. Kaya hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na makuha yung kanilang specific ng kanilang mga napag-usapan. Pero at least kay Attorney Powa kanina lang galing naman mismo na kaugnay nga ito ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At nang tanungin nga kung bakit dito ginawa yung pagpupulong, sabi ni Powa, ito umano ang convenient para sa kanilang grupo. Mula pa raw ng katrabaho niya si VP Sara noon sa DepEd ay ganito na yung parang nagiging galaw. Kung ano daw yung convenient para sa mga kapulong or ka-meeting ni Vice President Sara Duterte ay nag-a-adjust daw ito o nag-aabala nga para nga hindi magkaroon ng any inconveniences for both part. At sa maikling pagpupulong ay inireport daw nila kay VP Sara ang pangyayari sa unang araw ng paglilitis kahapon. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Powa. Of course, we were giving her updates throughout the day. I was talking to her last night. So wala naman siyang, alam naman niya kasi na, she trusts that we know what we're doing, hindi ba? And first of all, yesterday was just the first day of trial. Arles, alam mo, mahaba-haba pa tong paglilitis na ito. May chance bang dumalo ulit si VP Sara na pumasok na talaga sa impeachment trial sa mga susunod na araw? Bago yan, nagkaroon muna tayo ng pagkakataon kanina pagkatapos naman ng trial na tanungin din si Attorney Powa kung magiging regular na pangyayari na ba ito ng pagitan ni Vice President Sara Duterte at maging ng kanyang defense team. Kasi kung ito yung convenient para sa defense team, will it be a regular basis na ang Vice Presidente ang pupunta dito? Pero at least for the part ni Attorney Powa ay hindi pa rin nila yan masasagot sa ngayon. Pero palaisipan pa rin kung kailan nga haharap mismo si Vice President Sara Duterte at kung may balak man ito mismo na humarap dito. Wala pa tayong nakukuhang impormasyon doon sa spesipikong araw, kung meron nga bang ganong mga plano at kung syempre anong araw or anong article of impeachment mismo haharap si VP Sara. Pero nauna nang sinabi ni Attorney Powa na dadalo si VP Sara kung kinakailangan. Legal strategy daw nila na wag munang padaluhin ang bise sa ngayon. Arles, sa pagbukas ng Day 2 kanina ay sindabi ng counsel to the prosecution, Attorney Lorna Capunan,
na maaari nilang ipatawag ang vice-presidente bilang hostile witness. May kapangyarihan ba ang Senate Impeachment Court na puwersahang padaluhin sa paglilitis ang bise? Sa pagsisimula ng impeachment trial sa second day nito ngayong araw, sinabi nga niya ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na maghahain sila ng motion para nga paharapin sa paglilitis si VP Sara. Ayon naman kay Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero, pwede namang maghain ng motion ang prosekusyon. Pero paalala niya, hindi mandatory o obligado si Vice President Sara Duterte ang respondent o ang akusado dito sa impeachment trial na ito sa kanyang pagharap at pwede naman siyang katawanin ng kanyang mga abogado. Narito ang pahayag ni Senator Chis Escudero. The impeachment rules do not mandate nor require the respondent to attend any hearing or trial of the impeachment court. Whether she was in the building earlier or arrived after, it is totally up to the respondent because from the point of view of the court, she is represented in this court through her counsel already. Should the counsel for the prosecutors desire to call the respondent herself, the court will act on that motion and request. We yield to the wisdom of your decision. Thank you, ma'am. With that, we will reserve the right. We are not waiving the right to call her at the appropriate time and to file the appropriate request for subpoena ducis tecum and subpoena testificandum. Says. Alright, maraming salamat sa iyong report. Mobile journalist Arles de los Santos there reporting live from the Senate.